Halika, dali. Ito yung Honda XRM 125. Ito yung motard variant ng Honda XRM 125. Motard means nakamags. At ito yung bagong kulay dito sa XRM 125 motard. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kung ano nga ba yung improvements dito sa Honda XRM 125 2023 model. Pero bago ang lahat, ipasok mo natin yung intro para mukhang pro. Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, itong Honda XRM 2023 model ang pag-uusapan natin. Latest to, bagong-bago sa merkado. Actually, hindi naman bago yung XRM sa merkado. Pero ito yung color na to, itong 2023 na modelo is bago. So, kasi nga, bago pa to eh. So, ito yung pag-uusapan natin. So, sa color niya, ito ay combination ng gray and black. So, glossy na gray and then black na glossy. And yung decals nito is meron siyang yellow na lining. So, or one yellow-green. Or ano bang color ang gustong itawag nyo dito. Pero sa paningin ko, ito ay yellow-green na lining. So, gray and black color combination, ito ay nakamag. So, ito yung kauna-unahang color dito sa Max Edition. Dati kasi itong color na to kaisla is available lang to sa standard na Honda XRM. Pero ngayon, nilagay nila ito sa Max na variant nila. So, ang Max naman, ito yung pinaka-premium sa series ng XRM. Kasi nga, maganda yung Max. Pwede mong i-tubeless. So, pwede pang off-road. Pwede rin siya pang on-road. So, sa kanyang engine specification naman ay halos walang binago si Honda. Sa design, sa looks ng motor, walang din binago si Honda. Ang binago lang talaga ni Honda dito is yung kanyang color combination. At pag-uusapan natin yung kanyang engine specification. Ito ay equipped ng 125cc, single overhead cam, tow valve, 4-stroke, air-cooled at FGM FI. So, FI na to ka-slash, so hindi to carburetor. So, matagal na yung carburetor finish out ni Honda. So, ang kanyang makina ay kayang mag-deliver ng maximum power na 7.12 kW sa loob lamang ng 7,500 revolution per minute. Tapos, ang kanyang maximum peak torque na kayang ibigay nitong Honda XRM 125 is 9.55 Nm sa loob ng 6,500 revolution per minute. Ang kanyang gear shift pattern is naka-rotary from neutral, segunda, trisera, and in 4-speed. Back to neutral. So, ang kanyang fuel consumption, dito tayo magkakalaman kung matipid nga ba itong Honda XRM 125. Ayon sa WMTC, ito yung World Motorcycle Test Cycle. So, ang kanyang fuel consumption is 66.6 km per liter. So, based on papers mga kaisla. Pero based in my actual experience dito sa Honda XRM 125, ay kumukonsumo siya ng 60 km to 62 km per liter. Yung takbo ko doon is nasa 50 to 80 km per hour yung takbo ko dito sa Honda XRM 125 base doon sa pagtitis ride ko dito. Yun yung fuel consumption ko. Pero matipid na rin yun yung 60 km per liter. Tapos yung kanyang fuel tank naman is 3.7. So malayo na rin ang mabiyahe mo dito sa XRM 125. Ang kagandahan sa Honda XRM 125 ka-isla is nagustuhan ko dito. Ito yung kanyang suspension. Maganda yung suspension ng XRM 125. Harap at likod. Maganda yung play, yung bounce. So talagang kung dadaan ka sa mga uneven na kalsada or mga kalsada na hindi gaanong maganda, so hindi simentado, so raswak tong Honda XRM 125. But itong motard edition mga kaista, ito yung nakamags na XRM 125. So recommend ko to kung dadaan ka o nababiyahe ka sa malalayong lugar tapos yung kalsada na daanan mo, maraming mga debris na pwedeng ikasira ng interior. So ito, nakamags na, pwede mo itong i-tubeless. So hindi ka mangangamba kung baka mabutasan ka ng interior o masiraan ka ng gulong. So kasi maganda yung klase kapag nakamags. Samahan mo pa ito ng magandang klase ng gulong ay tiyak na magtatagal talaga itong Honda XRM 125 sa malalayong biyahe. So, pwede itong ibiyahe sa malalayo mga kaisda. Nasubukan na itong ibiyahe ng almost 500 km. So, wala namang problema. Maganda yung handling. Relax sa drive. So, para sa akin, pwede ito pang travel ng malalayong lugar. And then, pwede ito pang off-road. And then, pwede pang
on road. Ito yung advantage ng Honda XRM 125. So sa price naman, ang price niya ngayon kung bibili kayo sa Motor Trade, nasa 82,000 yung cash price nito. Yung installment kung gusto nyo i-installment to is 4,500 yung down payment, tapos 3,500 naman yung monthly niya sa 3 years. So meron pa yung 1 year, 2 years, and then 1.5. Depende sa inyo. Yung long term niya is 3 years. Yung requirements nila doon is to buy to picture, valid ID, and then yung kanyang proof of income. So, kayo ka-isla, kayo tanongin ko, ano masasabi nyo sa Honda XRM 125? At ano yung experience nyo dito sa motor na ito? Sulit nga ba bilhin itong Honda XRM 125 sa panahon natin ngayon? So, comment down below and pag-uusapan yan sa comment section. So, and that's all for today's vlog, ka-isla. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga new content na ating ilalabas dito sa ating YouTube channel. So, once again, this is Motor sa Isla, nagbahimang no na magamping kanunay og higugmang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.